Ayan, so magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayong araw na ito nga po, gaya ng inyong nakikita, meron akong pa-garland. So, naimbitahan po ako bilang guest speaker ng aking pinagtapusan ng elementarya dito sa Taloto Elementary School. At maya-maya lamang po ako ay magbibigay ng aking inspirational speech para doon sa mga graduate. Iginagalang po ipakilala sa inyo ang ating panauhing tagapagsalita. Siya po ay anak ng Ginoo at ginang Nilda at Jesus Vidal. Noong 1998, siya ay nagtapos ng elementarya sa ating paaralan na may 3 marakalang pagbandig. Taong 2002 naman, nang siya ay nagtapos ng sekundarya sa loob National School of Fisheries. Taong 2008, nang siya ay nagtapos ng kolehiyo sa Rizal Technological University na may antas na Bachelor of Science in Business Administration na may pangunay na asignatura ng pamamahala. Siya ngayon ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isa sa pinakatanyag na kumpanya ng BPO, ang Accenture Incorporated, mula 2008 hanggang kasalukuyan. Siya ay nagsimula bilang Finance and Accounting Associate nung siya ay pumasok sa Accenture Incorporated pagkatapos ng kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Sa paglipas ng panahon, dahil sa kanyang sipag at dedikasyon, siya ay pinagpala sa maraming promotion hanggang siya ay naging Finance and Accounting Manager, kung saan siya ay humawak ng multinational kliyente katulad ng Facebook, Microsoft, Lenovo at Baker Hughes. Bukod sa kanyang mga promotion, siya din ay naglingkod bilang Global Process Owner ng Lenovo, kung saan siya ay pinagkalooban ng pag-ikot sa ibang bansa ng libre bilang parte ng kanyang trabaho. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang karera ay noong ang kanyang pangalan at ang kanyang mukha ay naging sentro ng magazine BPO Connect dahil siya ay binigyang parangal bilang most inspiring BPO person in Asia Pacific dahil sa kanyang namumukod-tanging pamumuno. Sa kasalukuyan, siya ay nananatili pa rin sa Accenture Incorporated bilang Technology Solution Architecture Manager, kung siya ay nangangasiwa ng mga multinational na kliyente sa iba't ibang panig ng mundo. Maaari po ba tayong tumayo at salubungin ng isang masibagong palakpakan ng ating panauhing tagapagsalita? Walang iba kundi si Sir Jason Waldong Vidal. Palakpakan po natin ito. Maraming salamat po. Pumunta sa nakawintang magpapakilala. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Sa ating mga magsisipagtapos, sa mga magulang, sa mga guro, sa teacher in charge at sa ating district supervisor. Sa lahat ng mga naririto ngayon, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat. Nang tanungin ako kung maaari ba na ako ay magsalita sa pagtatapos ng mga elementary students, tinanong ko yung sarili ko, paano ba ako magiging inspirasyon para sa mga batang ito? Napakahirap sagutin, sa totoo lang. Kaya naman ngayong araw na ito, ay gusto kong ikwento sa inyo ang kwento ng Sinturis at Itlog. Lahat naman po tayo ay alam kung ano ang Sinturis at Itlog. Hindi po ba? Napakalalim ng kwento ng Sinturis at Itlog.
Hindi ko maiwasang isipin na 28 years ago ay katulad din ako ng mga batang ito na nakaupo sa aking harapan. Maraming masasabi na limitado ang muwang sa tunay na buhay. Subalit kahit ganun pa man, alam ko na ang mga batang ito ay puno-puno ng pangarap. Pangarap na marahil pag naririnig ng iba, sasabihin na mga pangarap na suntok sa buwan. Nagsimula ang kwento pagkatapos nag-graduate ng elementarya. Nag-aaral ako ng high school sa loob kung saan kinailangan kong makapanirahan sa ibang tao. Kinailangan kong gawin ang mga bagay na hindi ko nakasanayan noong kasama ko ang aking mga magbaba. Mga bagay na kailangan mong gawin upang na sa ganoon ay walang masabi ang iyong tinitirahan. Kagaya rin ng mga bagay ito, ang bagay na iyon ay darang sa ninyo. Sa edad na 13 at 14, naranasan ko ang mga kanyatang puno ng sampalok, magbenta ng bunga, upang kinabukasan ay may pumbaon kami ng aking kapatid. Naranasan ko rin na magpaupa ng paglalaba sa may-ari ng aming boarding house noong ako ay second year para lamang meron kaming pambili ng noodles at sardinas sa hapunan. Noong third year at fourth year high school, napaswerte ako na napatira ako sa mga taong mababait at itinuring ako na parang isang tunay na anak. Subalit hindi doon natatapos ang pagdadaanan ng isang bata na kagaya ng mga nasa sa harapan ko. Pagkatapos ng high school, sinuwerte ako na maging SK President ng buong munisipyo ng Loob. Isang oportunidad na ginamit ko upang makapag-aral ng kolehiyo. Bagamat huminto ako ng 2 taon upang sa ganoon ay makapag-focus sa pagiging SK Chairman ng Barangay at SK President ng Loob. Sa aking 3 taon ay ipinaglaban ko ang aking karapatan sa edukasyon. Kaya naman gusto kong magpasalamat sa mga taong naging instrumento para kung sa ganoon ay mabigyan katuparan ang aking pag-aaral. Sa nawala at namayapang late Honorable Bernardo Canales na siya kauna-unahang sumuporta sa akin sa konseho nang nagsabi ako na gusto kong mag-aral ng kolehiyo, maraming salamat po. At sa aking tiyahin, sa Tita G, sa Tita G na siyang nagtulak sa akin para mag-aaral ng kolehiyo. Sa katunayan, pinatira niya ako sa kanyang pamangkin para lang sa ganun ay makapagsimula ako sa first year college. Tita G, kung karinig mo ang speech nito, gusto kong malaman mo sobrang nagpapasalamat ako sa'yo. Sapagkat parang ang isang sakulay na nilalang sa unang pagkakataon sa aking pagkukulay. Hindi biro ang mag-aaral ng kolehiyo. Lalo pang sa kagaya natin na limitado ang kakayahang pinansyal. Maraming pagkakataon na gugustuhin natin sumuko. Maraming pagkakataon na ginugusto kong sumuko. Lalo pa sa mga pagkakataon na kailangan kong manuwian sa loob
at sa Maynila kung saan ako nag-aaral. Dahil matatanggal ako sa pagka-escape president pag ako ay lumiban ng 4 na sunod-sunod. Pero lubos ang pinagpapasalamat ko sa sakripisyo ng aking papa. Na sa kabila ng mananakalo, sa kabila ng masamang panahon, at sa kabila ng paulit-ulit na kailangan niyang gawin ay sinusunod niya ako ng kalatagan para lamang masuportahan ang aking pag-aaral. Bukod sa pagiging SK President, ay nag-tutor din ako ng isang bata para lang sa ganun ay may pambayad kami ng kuryente sa aming apartment na tinutuluyan. Huling semester na ng kolehiyo nang kinailangan ko ng mga magtrabaho bilang isang call center agent. Buong gabi na nagtatrabaho 7 na oras, ginagawang umaga ang gabi. At kinabukasan ay maghapon naman halos na nasa eskwelahan. Isang semester na halos pinagkaitan ko ang sarili ko ng tulog. Para lamang maabot ang aking pangarap. Kaya naman, ng araw na natanggap ko ang aking diploma sa kolehiyo, hindi ko naiwasan ang mapaluha sa sobrang tuwa. Naging maswerte ako marahil sa kumpanya na aking napasukan, kumpanya na pinangarap ko mapasukan at hanggang ngayon ay siya pa rin kumpanya na aking pinaglilingkuran. Maraming pangarap ang aking binuo mula sa aking pagkabata. Pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, pangarap na makabili ng sariling sasakyan, pangarap na makapagtapos ng kolehiyo ang aking kapatid, pangarap na mapagawa at mapaayos ang tahanan ng aking magulang, pangarap na magkaroon ng sariling tahanan, pangarap na makapag-travel sa ibang bansa. Mga pangarap na ipinagpapasalamat ko sa Panginoon sapagkat tinupad niya ang lahat ng mga pangarap na iyon. At ngayong araw na ito, isang pangarap na naman ang ibinigay ni Lord at natupad sa kasalukuyan. Yun ay kapasalamatan ng aking mga magulang. Sa mga sakripisyo na ginawa nila para sa akin, para sa aming magkakapatid. Sa aking ina, sa aking mama, na mula pagkabata ay hindi kami pinapayagan na pumasok sa paaralan na walang laman ng tiyan. Kahit pang araw-araw ay sabaw kape at itlog ang ulam. Sa aking papa, na sa tuwing lalawan sa pangisda at bibiyahin ng pagkagaan, ay hindi maaaring walang pasalutong na sintores sa kanyang pag-uwi. Marahil masasabi na napakasimple, itlog at sinturis na siyang naging simbolo ng araw-araw na pagmamahal ng aking mga magulang. Na siyang simbolo upang ako ay mangarap, upang magpursige sa buhay at tuparin ang mga pangarap na iyon. Ngayong araw na ito, sa mga batang nagsisipag-boss, binabati ko kayo. Napakarami pa ng inyong pagdaraanan sa buhay. Subalit tandaan ninyo na hindi hadlang ang kahirapan upang inyong matupad ang inyong mga pangarap. Palagi rin kayong kumapit sa Panginoon at magdasal. Huwag na huwag kayong bibitaw kahit ano ang mangyari. Subalit higit sa mga bata ay nais kong hingin at bigyang patungkol ang mga magulang na naririto ng magsisipagtapos. Sapagkat higit sa mga batang ito
kayo bilang mga magulang ang siyang magiging gabay upang nang sa ganon ay magkaroon ng katuparan ang kanilang mga pangarap. Siguro pag naririnig ninyo ang inyong mga anak at tinatanong ano ang gusto mong maging, pag sinabi ng inyong anak na gusto kong maging doktor, gusto kong maging engineer, maaaring sumasang-ayon kayo, pero baka sa likod ay sasabihin nyo na napaka-imposible. Isa lamang ang pakiusap ko sa inyo ng mga magulang. Huwag ninyong pagdudahan ang pangarap ng inyong mga anak. Maniwala kayo sa pangarap ng inyong mga anak. Suportahan ninyo ang pangarap ng inyong mga anak. Bago ko tapusin ang aking pananalita, muli sa mga magulang, nawa ay maging inspirasyon sa inyo, hindi ako, kung hindi ang sandali nito. Na sana, dumating yung panahon na dahil sa inyong pagsisikap, dahil sa inyong paniniwala sa pangarap ng inyong mga anak, dahil sa inyong araw-araw na pagmamahal, balang araw, makikita nyo rin ang inyong mga na tumayo sa entablado ito upang pasalamatan kayo sa inyong mga sakripisyo at sa inyong pagmamahal. Nakita ko ang aking mama, pero hindi ko nakita ang aking papa. Ganun pa man, ma, gusto ko lamang malaman ninyo na sobra-sobra araw-araw ko pinagpapasalamat sa Diyos na kayong mga mama at papa. Hindi ko man yun nasasabi, pero iyon ang araw-araw kong pinagpapasalamat. Mahal na mahal ko ano. At maraming salamat sa lahat ng sakripisyo na ginawa ninyo para sa akin. Sa mga bata, muli ay binabati ko kayo ng maligayang pagkatapos at sa mga magulang. Nawa ay maging inspirasyon sa ating lahat ang araw na ito ng kanilang pagtatapos. Nawa ay hindi ito ang kanilang huling pagtatapos na inyong masasaksihan. Sa halip ay ito ay simula pa lamang ng mga susunod pang pagtatapos na inyong parehong pagsisikap. Muli po, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo lahat. Ayan, so ngayon po ay kakatapos lamang ng graduation rites ng elementary school. At ito yung ating certificate of appreciation. Maraming salamat po sa invitasyon. At sana ay kahit paano ay naging inspirasyon sa mga bata at sa mga magulang yung ating binaagi na ating karanasan at inspirational message. So yun lang po. Maraming salamat. Dito ko na lamang po tatapusin ang ating vlog at kung nasa saang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat at ang lagi ko ng prayers, tayo po lahat ay bless ni Lord. Thank you everyone and have a good rest of your day. Thank you.